Magandang araw po sa inyo lahat and maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta sa ating nagbabalik na channel. Maraming salamat po at kung hindi pa po kayo kasali sa ating pamilya, huwag niyo pong kalimutan to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. Ngayon, pag-uusapan po natin yung tangkang pang-blackmail di umano ng attorney ni Saldico kay Pangulong Bongbong Marcos o sa grupo po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pag-uusapan po natin ang sagot po ng ating Pangulo at ang sagot naman po ni attorney. And then also, pag-uusapan din natin yung naging opinion naman po ni former Commission on Audit Commissioner Heidi Mendoza. Pag-usapan po natin yung kanyang opinion sa mga nasabing statement ni Saldico at ang kanya pong opinion about po sa mga detalye na tingin niya po ay kinailangan po ng konting pag-iimbestiga kung atin pong pag-aaralan ang mga nasabi niya kung ito po ba ay tama o hindi. Una po muna, pag-usapan natin yung blackmail. Ano ba ang ibig sabihin ng blackmail? Sa in a ordinary way, ang blackmail po is using something against another person para forcibly gawin nila yung gusto mong mangyari kasi meron kang hawak-hawak sa kanila na maaring ikasira ng kanilang pagkatao or makaapekto sa trabaho nila or makaapekto sa kanilang impluwensya. Like for instance, kung meron kang pinanghahawakang text message or video na alam mo ikasisira ng tao na yon, pwede mong gamitin yon para kung ikaw para yung tao na yon na may hawak ng sensitibong information, magamit yon para pasunurin niya yung tao o yung target niya na involved to do what that person wants to do. Kaya blackmail. Punta tayo doon sa naging statement ni Pangulong Marcos. Ang sabi ni Pangulong Marcos dito, nilapitan po kami ng attorney ni Saldico na si if I'm not mistaken, attorney Rui, nakalimutan ko na po. Basta Roy, ayun, attorney Roy Sundain or Bundain, sorry. Meron po kasi ako ditong ayun, attorney Roy Rundain. Yun po yung pangalan nung attorney ni Saldico. At sabi dito, nagtangka na mag-blackmail na kung hindi daw po makakansela ang passport, hindi na raw po ilalabas yung mga video. At ani Pangulong Marcos, I do not negotiate with criminals. Makakansela pa rin ang passport mo, hindi ka makakatakas sa hustisya. At ang sagot naman po ni attorney Roy Rundain ay completely untrue. I have not spoken with anyone from the government to negotiate the stoppage of the videos for the passport. As I have always maintained, I have no records over the release of the video. Bigyan ko lang po ito ng konting punto. Unang-una po, this is another example of what we call he says, she says. Ibig sabihin, hearsay. Wala pong makakapagpatunay na may nag-blackmail kay Pangulo or may ginawa si Attorney Rundain about this situation. Para po sa akin, even if you will see my video and I'm transparent for it on my previous video na sinasabi ko po na kay Saldico na habang walang sworn statement, walang evidence under oath na pinapakita, we cannot assume na yung sinasabi ni Saldico ay totoo. The same rule goes by President Bongbong Marcos. If it's true, I would ask the President to show any evidence or proof na talagang tinry siyang kausapin ng attorney. If in case, and this is a personal opinion, wala po siyang maipakita, masasabi ko na
this conversation did not happen. At ito ay pawang sabihin na natin ito ay hindi totoo at pawang paninira lamang. Yun po yung aking opinion. Maaring mag-iba tayo ng opinion. Pero para sa akin, evidence must be shown first before you put allegations towards another person. And if I will put the same rule kay Saldico, I also need to put it with the president. So, kung may iba kayong comment, it's understandable. You can put it under the comment section and try po natin yan sagutin. Sunod po, we will go to an interview made with COA Commissioner, former COA Commissioner or Commission Audit Commissioner Heidi Mendoza. Naalala nyo po na naging whistleblower siya before noong panahon, I think panahon ni Pinoy, at tumakbo rin po siya, I think senator, at natalo. And tinanong po siya, marami po siya mga opinion na gusto ko pong i-share sa inyo. At kaya sabi ko sa inyo, when you're watching this video, you don't need to watch any news, you don't need to research. Ginawa ko na po yan para sa inyo so that madali na po nating ma-digest at mapag-usapan. Tinanong po siya about kay Saldico, yung mga video po niya. Number one, pinuto niya po dito is we need to check yung credibility ni Saldico. Una, itanong natin sa sarili natin, ano ba ang motibo niya? 'Di ba? Sabi niya, bakit niya 'to ginagawa? Totoo ba ang mga sinasabi niya? And kailangan din natin itanong sa sarili natin na nung sinabi niyang walang naiwan sa akin, is it true? Paano natin mapapatunayan? Sinabi niya rin dito na sana may konting additional details pa na isinabi doon sa mga statement niya para may corroboration ng mga detalye para madaling pagtagpi-tagpiin yung mga information. Like for instance, pinaliwanag niya dito na sa proseso ng budget, pagka nag-allocate ka ng pondo, pagka naglalagay ka ng pera sa isang proyekto, dapat may tinatawag na document trail para makita kung saan ang galing yung pera at saan napunta at sinong gumamit. Kaya sabi niya dito, we always need to follow the money kung nag-iimbestiga ka ng anomalya pagdating sa budget. And pinaliwanag niya dito, as chairperson of appropriations, nakikipag-usap ka at sumusunod ka sa isa lamang na undersecretary, wala kang direct line sa Pangulo. Kaya para napaisip si COA Commissioner na baka may nagbago na sa administrasyon. Pero kung iisipin mo nga naman, ikaw na chairman ka ng appropriation na sinasabi nga sa Kamara, the second most powerful sa mababang kapulungan. Wala kang direct line sa Pangulo and dinadawit mo ang Pangulo about this situation. Pero nakikinig ka sa undersecretary. So it doesn't make sense. And I second it. Kasi kung tutuusin, bakit kakausap ka pa ng ibang tao kung ang nagpapa-insert talaga nito is yung Pangulo? Bakit hindi ka nalang kausapin diretso ng Pangulo? Diba? It makes sense eh. And then, tanong niya rin dito, maniniwala lang ba tayo sa isang expose? Dapat i-establish natin yung paper trail. Alam nyo po, sa mga nag-iimbestiga o kahit anong investigation na na-experience niyo or napanood nyo na documentary, makikita nyo po that when you investigate something, yung sinasabi nilang steps o yung trail, yung pinanggalingan, yung proseso, at ano yung conclusion, yung establishment ng paper trail dito sa budget na to, kailangan pong ma-create. And sabi niya dito, pinaliwanag niya dito that the process of budget, sabi niya, first, to create a paper trail, dapat tumingin tayo doon sa SARO nung budget. Pangalawa, magkano daw po yung budget na release? Kasi makikita daw po yan from the budget itself. At naniniwala si Commissioner
Heidi Mendoza na um, this information should be released and also produced by the chairperson itself, kasi siya nga yung nakaupo as a chairperson ng appropriations. And then we also need to know yung cheque na na-release for this specific budget, and also anong agency daw po ang nag-release ng budget na yon. We also need to know kaninong contractor na punta yon at anong specific project ang nagawa. Also, anong uri ng payments ang ginawa. Sabi niya po dito, in doing audits before sa gobyerno nung siya po ay commissioner, kung sa ganitong mga statement lang daw po, kung pupunahin natin yung mga statement ni Saldico, isang bagay na pinagtataka niya, yung paulit-ulit na napapaisip siya na bakit sinabi ni Saldico na wala daw na iwan sa kanya sa laki daw ng perang involved at nakuha niya from the budget, knowing from the statement itself, papaano kahit sino, paano ka maniniwala na wala siyang nakuha. And second, alam natin that Saldico has a business which is about construction. So, imposible na hindi yan magko-connect na wala siyang nakuha or wala siyang napakinabangan. So, that's why at the first place, sabi niya dito, there's already a conflict of interest. And I believe that from the very start, na kung ikaw yung may hawak ng pondo, tapos meron kang connection at yung company mo ay construction business, and pinag-uusapan natin DPWH project, there is no way in this world that anybody would think na walang connection yon at wala kang pagkiling of bias sa i-appropriate mo na budget concerning a company na maaring ikaw ay kumita o maging connected ka sa company na yun at mag-benefit ka one way or another. And ang gusto rin pong malaman ni Commissioner Heidi dito is ano daw po yung mga detailed documentations na hindi po nailabas ni Saldico doon sa mga video niya inilabas niya. Sinabi niya dito na sino daw po nag-insert. Kasi nung sinabi niya po sa mga statement niya na nag-insert si, nagalit sa akin si, sino ang magpapatunay na nangyari ito? Anong mga specific na detalye, dokumento, calls, tawag, or pictures ang magdedetalye na nangyari ito? So, inaalam natin, and kahit ako din, napapaisip ako it's mostly emotions. 'Di ba? Parang, okay, ganito ginawa ng Pangulo sa akin, ganito yung sinabi sa akin ng speaker, pero asan ang detalye? If you will put yourself outside your emotions, outside your biases, tanongin mo yung sarili mo, paano ka maniniwala sa isang expose na wala namang bigat, wala namang ebidensya? How would you know na nag-usap talaga sila ng speaker o ng presidente? Is there any paper trail? Is there any evidence na right now masasabi mo sa sarili mo na pwedeng mag-lead sa'yo towards thinking na totoo yung sinasabi ni Saldico? Maging ikaw man ay isang supporter ni Saldico sa mga statement niya, have you ever asked yourself, paano mo napapatunayan na lahat ng sinasabi niya ay totoo? 'Di ba? And also, piniliwanag niya rin dito na marami kasing mga, sabihin na nating anti-Marcos right now, na parang sinasabi nila that insertion is illegal. Alam natin that insertion ay isang term na ginagamit, pero constitutionally, ang term na ginagamit ay amendment. At ang amendment ay constitutionally sound and legal na ginagawa ng ating mga manbabatas pagdating sa budget. And sabi nga niya dito, technically walang masama doon. Nagiging masama lang yun kapag ang mga taong involved who appropriate this budget ay nakikinabang. Like for instance, and this is like a theory na sinabi niya na, like Saldico, 'di ba? May conflict of interest ka na, you are the chairperson of appropriations na nagbabudget ng mga pondo. Kung ikaw ay tie up sa isang construction company, then nagbabudget ka ng projects for DPWH, there is already a link between those two na maaring
maging bias ka at maaring mapondohan mo yung magbe-benefit sa'yo ng mga project. And sabi dito, baka naman sabihin ni Saldico na hindi siya kasama dyan. Ang mahirap intindihin dito and siguro maiisip din natin ikaw ay chairman ng Appropriations Committee. Paanong hindi ka makikinabang sa planning pa lang? Kasi pinaliwanag dito ni commissioner na even before everything is processed na mapag-uusapan ng BICAM, sabi nga dito na alam na ng chairman kung saan niya i-allocate yung mga pondo beforehand. So imposibleng hindi alam ni Saldico yan before they even plan yung itong budget. And then also another question is sa mga tao nakikinig about this issue, gusto nating malaman, are we asking for accountability politically? Kasi 'di ba nakikita natin yung ingay It's more of tinatay up yung issue ng skandalo ng mga DDS supporter. Yung iskandalo na ito, accountability equal to PBBM stepping down. Tama? It's about political. Pero kung magbabacktrack tayo ng konti, ano na ba ang napatunayan sa mga statement na to? Kaya tingnan niyo yung pauna kong salita kanina na sinabi din ni Commissioner Heidi Mendoza. Ano ang motibo? Kasi kung talagang mag-e-expose ka ng isang bagay, tanda mo, kailangan maglabas ka ng detalyadong impormasyon. Detalyadong numero na mag-back up sa mga sinasabi mo. Pero wala So ngayon, dahil walang ganon, everybody need to ask themselves, ito ba'y accountability politically? Kasi kung ito ay only political, alam na natin that most of the anti-Marcoses or most of the DDS supporter, what they only want to do is to have President Marcos to step down and have VP Sara to be the president. And that's it. Diba? Pinaliwanag niya rin dito na maganda na nagkaroon ng statement si Senator Ping Lacson connecting to Undersecretary Bernardo about this issue at yung testimony ni Saldico plus yung investigation ng ICI at ng investigation ni Secretary Hiso ng DPWH at yung mga piling officers ng AFP at PNP para daw po banggain yung mga detalye, yung mga numero para malaman natin kung ano talaga yung totoo. At makita natin yung inconsistency ng mga detalye. Guys, remember, we're not talking about emotions here. We're not talking about kung anti or pro Marcos ka. We're only talking about the detailed informations na pwede nating pagbangga-banggain versus sa iba't ibang side ng mga detalye galing sa mga ebidensya ng iba't ibang ahensya versus kay Saldico versus kay Yusek Bernardo na sinigundahan ni Senator Ping Lacson. Kasi ito yung importante. Hindi pwede tayo magtapon ng kung ano-ano akusasyon sa Pangulo, sa Speaker, o sa gobyerno kung wala tayong detalye, ebidensya para suportahan itong mga expose na to. And sabi nga, matindi rin yung sinabi ni Commissioner Heidi dito. Ang advice niya sa mga DDS supporter, bago nyo puriin si Saldico sa mga expose niya, tanungin nyo muna at pasukuin nyo muna ng mga dokumento na magpapatunay na lahat ng ebidensya or expose na sinabi niya ay totoo. Kasi hanggang ngayon technically walang naniniwala. Even mga anti-Marcos right now, marami sa kanila hindi naniniwala kasi walang pruweba at hindi nagpapakita si Saldico. And also gusto niya rin pong malaman kay Saldico na kung meron talagang 50 billion pesos na involved si Sandro Marcos about dito sa mga project na to. Kasi I remember yung pinaka-updated na
video ni Saldico is parang idinawit niya si Sandro Marcos about this issue. Again, wala na naman po tayong ebidensya. He's not giving any evidence under oath. So, kailangan po natin malaman yon, and kailangan nating makita at maimbestigahan kung totoo yung mga pinagsasabi niya. And tinanong din po siya, ano ba ang tingin niya about sa connection ng speaker about kay Saldico? Sabi niya, ang hirap kasing makonect ang speaker. Kasi ang paliwanag niya dito, pagdating daw po sa budget appropriation, walang impluensya, walang connection ang speaker sa chairperson ng appropriation. Maaring may go signal, pero hindi niya inaalis yung katotohanan na pagdating sa Kamara, yung paghawak at pagkontrol ng budget under the Committee of Appropriation ay lahat handle ng chairperson. Kaya parang sa kanya, walang bigat yung sinasabi ni Saldico na may connection yung speaker pagdating sa budget na ito na pinag-uusapan. Pwede rin pong, sabi niya, meron ding another angle na pwede natin tignan kung talagang malalaman natin kung corrupt si former Speaker Romualdez. Pwede natin gamitin yung lifestyle check at saka yung SALN niya. Pero syempre, kung ang pagbabasihan natin is kung corrupt siya or kung may ninakaw siya, pwede maging ganun ang angulo. Pero pinaniniwalaan niya as of this moment na walang kaparaanan na mag-impluwensya or may say si Speaker Romualdez doon sa budget under ni Saldico. Kasi ang paliwanag niya dito, with regards to appropriations, ano lang daw yung pinakikwentuhan lang yun inside the Congress. Pero yung impluwensya at saka yung power move, wala daw po sa speaker. Usually nasa chairperson niya ng appropriations. At saka isa din po na nakikita niya na isang anggulo kung bakit mahirap din pong investigahan itong malaking issue na to. Kasi po ang mga taong involved ay chairman ng appropriation, speaker ng Kamara at that time, at presidente ng Pilipinas, which is sabi niya lahat kasi nasa taas Kumbaga may malalaki yung posisyon na hinahawakan nila. So it's hard to pinpoint sino yung under them na magpapatunay that this is like true or may connect sa bawat matataas na posisyon. So, yun yung isang tingin niya na mahihirapan based on her experience. And ang ina-advise niya is we need to have like an auditor or a person who really knows the process. Like how the process work from start to finish. Kasi doon lang natin malalaman yung totoong proseso ng paggawa ng budget under Appropriations Committee ng Kamara. Kasi marami tayong naririnig from every different camp. Depende kung anong bias nila na sinasabi ganito dapat ang mangyari, ganyan dapat ang mangyari. Pero ang kailangan nating malaman is yung resource person na nakakaalam talaga, nakaupo na and made this budget appropriation para ipaliwanag ito for investigation purposes, para malaman natin, makita natin talaga meron ba talagang pagkukulang sa umpisa pa lang, sa gitna o sa dulo. Kung meron mang impluwensya, saan pumapasok yung impluwensya na yon? Paano i-connect mo yun sa mga dokumento, 'di ba? Kasi hindi naman daw automatic na after pagpasa ng budget ibinibigay na ipinoproseso na agad lahat yung na pag-usapan na sa BICAM. Hindi agad-agad na ipoproseso, kaya nga 'di ba po nakayang i-veto ng pangulo iyon kasi may proseso pa po iyon bago talaga maisabatas yung isang budget. Another question kay Commissioner Heidi is, ang 56 billion pesos ba ay madaling i-produce? Ang sagot niya dito is number 1 is nagtataka rin siya paano yung mapoproduce ng kahit anong bangko. Second, gusto niya malaman sino ang nag-release ng budget for this 56 billion pesos. Pangalawa, gusto niyang malaman as an auditor paano na-create ang cheque, sino ang nag-create ng cheque, at sa likod daw po ng cheque, kung ito'y ginawa sa check or cheque,
Sa likod daw po ng cheque, makikita natin kung sino ang nag-encash at paano ito na ano ang proseso nito pagkatas ma-encash. Ito ba ay ininvest sa isang time deposit? Ito ba ay encash as cash basis? 'Di ba? Para daw po mas madali nating makonek kung tayo tayo isang auditor na nag-iimbestiga ng paper trail ng isang budget na may cheque involved. Dito daw natin makikita para daw po madaling ma-connect natin. Just like example, siguro naalala ko yung kay Jose Velarde account. 'Di ba may mga checking involved? Doon natin ma-full proof yung mga numero ng bangko, kung sino nag-encash, signature, and everything involved para madali nating matrace yung katotohanan behind this allegation. Also, tinanong din po siya na kaya ba talaga na logistically, kaya ba talaga ma-deliver yung 2 billion na lang, 2 billion pesos every month na sinabi daw po ni Speaker kay Saldico. Kahit siya nagtataka kasi these are something na siguro iniisip nga natin, 'di ba? Pag sinabing 2 billion, nag-withdraw ka ng 2 billion. Hindi ho ganun kabilis. Kasi alam natin that in government, bago i-release ang kahit anong budget, bago po pirmahan ito ng Pangulo, napakadaming proseso, step documentation na kailangan gugulin ng kahit sinong nilalang sa gobyerno para lang po ma-release ang budget at ito ay matsekehan, I would say. Kaya nagtataka siya papaano. And logistically, saan mo ilalagay? Kung ito'y over the counter, saan mo ilalagay? Barko? Armored van? At ilang armored van naman? Wala ba nakaalam kung sa 2 billion per month, isang armored van, kaya na kagad yun? At kung totoo man yun, anong klaseng bangko? 'Di ba? So, parang mapapaisip ka talaga eh. Kasi, sabi ko nga, we need to take ourselves out of the noise of social media. Kailangan nating scrutinize yung detalye at information na sinabi ni Saldico eh. 'Di ba? Hindi naman pa pwedeng isa, dalawang armored van lang ang pinag-uusapan. And wala ba nakakaalam? Bulto-bultong pera ho ito. Walang nakaalam ni isa, kahit security guard ng bangko o teller ng bangko na 'di ba? Sako-sakong pera ang inilalabas every month, 'di ba? And also, sabi din ni commissioner dito na kung pag-iisipan natin, yung sinasabi na 56 billion ni Saldico, lumalagay na kung susumahin mo lahat noong nailabas na proyekto, yung budget na nailabas sa iba't ibang proyekto ng DPWH, lumalabas na halos wala nang natira doon sa ibang project. Kasi yung 56 billion napunta lang dito sa tinatawag na insertion o pera na i-deliver sa Speaker at sa Pangulo. So ano nangyari? 'Di ba? Another question din 'yun kasi mapapaisip ka kaya nga kung ito yung amount, ibig sabihin lumalabas na isinend to sa mga ghost project or undeveloped sabihin na natin ghost project. Kasi halos 56 billion pesos ang naipondo. So lumalagay wala talaga natira sa project and sinasabi din ni Saldico, ito ang ganda ng tanong dito ni Madam eh. Sabi niya dito, okay, kung ikaw ang presidente, tatanungin kita. And tanong nyo to sa sarili nyo. It's a good analogy. Alam ba ninyo, sa inyo, kung ikaw ang presidente, o alam mo ba, bilang presidente, maniniwala ka ba kung talagang corrupt lang ang ating presidente, si Bongbong Marcos? Sa tingin mo ba, isa lang ang source ni Pangulo para kumurap ng pera o kumamkam ng pera? Kung talagang kurakot siya, kung talagang tuso ang presidente, maraming paraan para talaga magkakaroon ng pera ang Pangulo na hindi niya na kailangan pumunta ng kamera, magpunta pa ng BICAM, kausapin pa ang sandamukal na tao para lang maproseso ang isang budget kung talagang gusto niya. Just for example, and nakakatawa mang isipin, confidential funds. Di ba pinag-usapan yan dati? Dahil ang confidential funds,
may karapatan ng Pangulo para kunin yon kung talagang gusto niya. For some reason, di niya kailangan magpaliwanag kung saan niya gagamitin yon. 'Di ba? So, it doesn't make any sense eh. 'Di ba? Pahihirapan pa ng Pangulo ang sarili niya just to get money. Kung kinakailangan naman pala na makakuha siya ng pera directly, make a confidential funds, 'di ba? O wala namang mangangahas magtanong, and alam natin 'yan in history that there are some leaders na ginamit ang confidential funds for their own personal uh, hindi naman personal gain. I would say personal decision kung saan nila ipupunta yon. Kaya nga sabi ni Commissioner Heidi dito na kung tuso lang ang Pangulo, maraming paraan para makakuha siya ng pondo o ng pera. Also, sinabi niya rin dito na kung ang Pangulo talaga ay gahaman sa pera, pinupunto na natin to kasi ito yung mga bato sa kanya ng mga anti-Marcos na kung talagang gahaman ng Pangulo, alam naman natin na anything to do with government pagdating sa pera, napakahabang proseso at ang daming dokumento para lang ma-process ang isang sabihin na nating budget or pera. Bakit pa siya pupunta sa napakaraming tao? Bakit pa siya mag-i-insert ng isang bagay na alam naman natin na darating ang punto, lalabas at lalabas yon at maraming taong magiging involved? Bakit niya gagawin yon? 'Di ba? Ako, siguro nakailang beses na po akong paulit-ulit ko sinasabi yon. Pag-isipan nyo po, kahit saang anggulo nyo po tignan, maraming mga tanong, ang karamihan ng mga tao, I would say, nasa center. Ibig sabihin, hindi pro or anti-Marcos. Center lang. Kahit ako po, kumbaga center ako ng opinion ko pagdating sa issue na to, pagdating sa flood control project. Kasi kung totoo yung sinasabi ng mga anti-Marcoses na gahaman ng Pangulo, korap ang Pangulo, kung ang pag-uusapan natin flood control project, hindi ba siya tuso para isa publiko yung ginagawa niya? Di ba po, kahit sino naman po na magnanakaw ng pera, aatimin ba ng isang magnanakaw na malaman ng maraming tao na nagnanakaw siya? Di ba usually yung mga korap, yung mga tuso, gagawa sila ng parang para hindi malaman na sila yung nagnanakaw. Bakit ba gagawin sa kamera kung kaya naman yung kumuha ng pera sa ibang paraan? Di ba? So, yun lang. Maganda kasi na pag-uusapan yung iba't ibang anggulo ng issue na ito at nalalaman natin yung opinion ng ibang tao. Kasi iba rin po kasi kapag nakakaalam tayo ng ibang opinion ng mga taong may alam sa ganitong klase ng investigasyon, sa ganitong klase ng proseso. Kasi alam naman po natin, everyone should be given a benefit of a doubt. I would say, ang presidente, ang speaker, si Saldico, sino pa? Sila Secretary Pangandaman, si Yusek Bernardo. We all need to give them a benefit of a doubt. Nagiging OA lang minsan kasi yung mga vlogger sa social media o yung mga tao sa social media, they sometimes overreact sa mga issue. Pero kung titignan mo, kung ikaw sasaliksikin mo, meron na ba napatunayan sa mga nasabi? Yes, may investigation, pero legally speaking, wala naman pang napatunayan up until now Yes, may nakasuhan ng warrant of arrest, pero warrant of arrest saying na may kaso silang kailangang kaharapin. Pero wala pa talaga, as of this moment, na napapatunayan na meron talaga silang nagawang masama unless ma-proven guilty under the court of law. 'Di ba? So yon, huling take ko po dito, guys. Maraming salamat po kung nandito pa rin po kayo at walang sawang suporta ang binibigay niyo po sa akin. Thank you po. Ang lagi ko sinasabi, lagi po tayo maging mapanuri. Walang masamang magtanong, walang masamang magbigay ng opinion. Tama? And yun po. Kung hindi pa po kayo kasali sa ating family, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube video. At magsama-sama po tayo sa susunod na video. Thank you po.